No comment. Sapat na ang nasabi ng aking kapatid sa mga bagay na yan. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte nang matanong siya ng isang reporter sa isang ambush interview kung ano masasabi niya tungkol sa panggigipit at panghahara sa atin ng China sa West Philippine Sea. Ano, ano po kaya ang pakiramdam niyo ngayong narinig niya yan? Galing sa isang vice presidente natin, the second highest leader of our country. Bago nyo sagutin yan, pag-isipan nyo, gusto ko munang bumati, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man dako ng mundo kayo nandoon, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sana po yung magandang nagiging araw nyo. Ano? At sana po ay gumanda rin ang buhay nyo kung saan man kayo nandoon. Ano? Anyway, so balik tayo sa ating pag-uusapan tungkol sa sinabi ni Sara Duterte tungkol diyan sa kanyang reaksyon. Kung ano ang masasabi niya tungkol sa panggigipit ng China. Ang sabi po niya ay no comment. No comment. Alright? Ang tanong ko sa inyo, ano ang pakiramdam nyo ngayon sinabi niya na no comment? At wala siyang pakialam. Parang yung sinabi na wala siyang pakialam, no? Sa nangyayari sa panggigipit sa atin sa West Philippine Sea. Imagine coming from a vice president, correct? At ang sabi niya, at ito pa ang isa pang magandang, masakit na sinabi niya, no? Parang kinote niya yung kanyang kapatid, sa sinabi ng kanyang kapatid na sabi daw nung sa kanyang kapatid nung una kasi sinabi niya na hindi trabaho ng vice president na makialam diyan sa West Philippine Sea. Yan ay trabaho ng presidente, nagiging chief architect of the foreign relations, Department of Foreign Affairs, at Department of National Defense. Si Sara daw ay nasa Department of Education. At padalwa, hindi daw trabaho ni Sara Duterte ng Vice President na i-demonize ang China. Okay. Atin pong himayin kung anong sinabi na yon. Unang-una, no comment. Ang ibig sabihin po ng no comment ay wala sa kanya or hindi siya magsasalita tungkol diyan, ano? Siguro nga ang sunod na statement is sapat na daw yung sinabi ng kanyang kapatid. So kaya sinabi niya yon is because sa parang pinalabas niya na hindi niya trabaho ang makisawsaw sa ganyang sitwasyon, ano? Dahil siya ay nasa Department of Education. Pero imagine niyo, iba kung siya ay kung ayaw niya talaga magsalita, pwede naman kung ayaw niyang maging makisawsaw doon sa issue na yan sa West Philippine Sea. Pwede naman niyang sabihin na nagsalita na po ang presidente tungkol diyan at sinusuportahan ko po kung ano man ang uh, ang sitwasyon ng presidente or ang tindig ng presidente diyan sa issue na yan. Or sinusuportahan ko po kung ano man ang ginagawa ng ating gobyerno tungkol diyan. Di ba? At least yun man lang maganda sana, no? Na she is supporting our government, the stand of our government. Pero hindi po eh. Ang sabi niya, no comment. At saka sinabi rin niya na hindi niya trabaho. In effect, hindi niya trabaho makisawsaw diyan because siya ay nasa Department of Education. Pero, alam niyo, napapansin niyo ba ang mga galaw at salita ni Sara Duterte? No? Napakadali para sa kanya na magsalita na nasabihin na no comment at yan ay hindi ko trabaho. Pero tandaan nyo, no? Sa mga nagdaang panahon, tuwing
Ano ba yun? National Day of China? O Chinese New Year? Eh, nag-ano siya eh. Nagsasalita pa ng binabati niya ang China. Ano? In Mandarin. Ano? Okay. And then, ano pa? Yan eh, parang ano yun? Trabaho ba ng Secretary of Department of Education yun? Para nabatiin ng China in Mandarin? Talaga nag-e-effort siya, no? Ano pa? Ano pa yung mga pinapakialaman niya na hindi naman niya trabaho? Oh, nagsalita siya na pinagtatanggol niya si Kibuloy. Ano? Trabaho ba ng Secretary of Education yan? Ipagtanggol si Kibuloy na ngayon ay may kaso na sa ating mga hukuman sa Davao na pinaghahanap na rin ng FBI, pinaghahanap ng Senado at Kongreso. Trabaho ba niya yan na ipagtanggol ang taong yan? Bakit siya nagsalita dyan? Ano? Ano pa? Halos wala na. Oh, meron pang isa. Nagsalita siya laban sa ICC, sa sovereignty ng Pilipinas daw. Right? Siya daw ay against sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas. Okay. Tanong, trabaho din ba ng Secretary of Education niya? Okay. So, kung talagang nagsasalita lang siya na para sa mga bagay na trabaho niya as Secretary of Education, wag na lang sana siyang magsalita across the board, you know? Yung sabihin na lang niya palagi ay Secretary of Education niya, hindi ko trabaho yan. That's it. Pero pag conveniente sa kanya at kailangan niya magsalita para protektahan ang sarili niya o protektahan ang interes ng mga pinapaboran niya, katulad ng China, ni Kibuloy, siguro ng kanyang ama dahil ICC, alright? Nagsasalita siya, sana wag na lang siyang magsalita all throughout. Ano? So, ewan ko, itong ano ba ang nailagay natin sa posisyon? Ito bang si Sara Duterte ay talagang para sa kapakanan ng mga Pilipino? Or may sariling interest lang talaga siya? Para hindi ko alam kung ano interest niya sa China. Baka, I don't know. Ayoko na magsalita. Wala pa akong facts dyan. Pero alam nyo, natatakot ako na baka napasok tayo ng China eh. Ano? Any rate. So, again, lagi ko pong sinasabi ito na pag-isipan nating mabuti ang mga pinipili nating opisyal na inilalagay sa ating gobyerno. No? Sara Duterte is holding the second highest position of the land. Siya po ang Vice President ng Pilipinas. At siya po ang pag wala ang presidente, nakatulad na, ewan ko kung kailan papupunta yung presidente, papuntang Amerika o papuntang ibang bansa, lagay natin. Siya ang nagte-take over as president, ano? Siya ang caretaker. Paano kung lumayo naman ng 10 layo at habang wala si President
Ferdinand Marcos ay agawin ng posisyon. Ano? Huwag naman sana. At any rate. So, hanggang dito na lang po muna uli. At kita-kita tayo sa susunod. Bye-bye.